dangerous. She came at me. May nagbabalik. Si Mitch Nakagawa. Nakagawa na naman ang kabubuhan niya. Napansin yung mga kabady, nagpalit siya ng profile. Kasi naalala niyo, di ba ito yung nagsabi sa akin na mukha kong itlog, tapos nirebat ko siya. Nagpalit na siya ng profile. Sexy na siya. Hindi na siya nagmumukhang itlog. Namumukha na siyang nagmumukha na siyang shell ng itlog. Galit na galit siya. At nagsishare ako ng mga content ko doon sa page ng Kalingap, andun siya. Ngayon, natatawa ako sa kanya kasi pinagsisend niya yung mga live ni Beyonce na may mga nagbibigay sa kanya ng pera. At ang sabi niya, kupal ka pala, ikaw ang nga puna ka ng puna kay Beyonce tapos sasabihin mo pang buntis si Beyonce, may pruweba ka ba? Baka gusto mo ma-deport ka ng wala sa oras bago ka magpunta ng iba. Magpunta, puna ng iba, punahin mo muna yung mukhang bayag at burat mong muka. Grabe naman. Tingnan mo nga yung mukha mo. Filter na lang yung kinakapitan mo. Mapanglait ka pa sa kagaya ko. Grabe, kiro, huntino, maywa katamago kaw. Grabe naman yan. Tapos, pag pinatulan mo, balita ko, maraming kaaway to. Kapag sinupalpal to ng nakakaaway niya, sasabihin ipapahanting sa NPA. Na, grabe, Karaman Mitch Nakagawa. Ikaw lang nakagawa niyan. Dahil sa katangahan mo, dahil sa pagdepensa mo kay Beyonce, yung utak mo, mukhang burat na din. At ngayon, dahil sa mga pangre-rebat ko, dahil sa mga content ko, papadeport mo ko dito, ano ang nalabag kong batas sa'yo? Para ipa-deport mo ko. May patunay ka ba na sinisiraan ko si Beyonce? May patunay ka ba na ako ang naglantad na buntis si Beyonce? Wala akong sinabing ganyan at wala akong content ko na binubura dyan para mapadeport mo ko dito. Urada mismo. Amo ko, police officer retired. Baka mas gusto mo siyang kausapin para mas mabilisan ako mapadeport dito. Hindi mo na kailangan gumastos sa kung saan pang ahensya para lang mapadeport ako, para lang madepensahan mo si Beyonce. Grabe ka, mas kupal ka. Gagawa-gawa kayo ng eksena, kapag napag-reaksyonan kayo, idadaan nyo, ipapanting nyo sa NPA? Ipapadeport nyo yung tao? Sino ka? Mitch Nakagawa, na mukhang itlog dati, na mas mukhang burat to eh. Grabe, filter na lang kinakapitan mo, Inday. Mapagmataas ka pa sa kapwa mo, mapagmataas ka pa sa sarili mo, porket nasa ibang bansa ka din. Tapos ang mga pinag-share niya sa akin, yung mga palipad kay Beyonce na madami, akala niya maiinggit ako. Bakit ko pa yung pagkakainggitan yan? Hindi naman galing yan sa pinaghirapan ko. At ang sabi niya, kupal, sino naman kasing bobo ang magbibigay sa'yo? Asa ka pa na may magpapalipad or may magbibigay sa'yong sponsor, ikupal ka nga. Sino ang mas kupal sa atin? Sige nga, tanga ka, Mitch Nakagawa, ang dami mong kaaway. Tapos pag sinagot ka, ipapahanting mo sa NPA. Inaano ka ba nila? Ikaw yung manghihimasok sa content ng iba, kapag pinatulan ka, idadaan mo sa marahas na pamamaraan? Ganyan ba ang ugali mo talaga? Yung mapang-api ka sa kapwa mo, kapag pinatulan ka, idadaan mo sa illegal na pamamaraan? At oo, bobo man ako sa iyong paningin, pero never ako nag-expect or never ako naghahanap ng sponsor para sa pangangailangan ko. May trabaho ako. Dapat hindi na ako nagtrabaho kung aasa din ako sa sponsor, di ba? Hindi ako katulad ng dinidepensahan mo. Yung mga binabato mo sa amin na makakalingap, yan din ang malaking sampal sa dinidepensahan mo. Kasi sinasibihan mo kami na wala kaming palipad, ganito, ganyan, inggit kami. Bakit kami may inggit dyan?
Eh di naman namin pinaghirapan yan. Mas masarap kumain na binili mo yung pagkain galing mismo sa pinaghirapan mo, hindi galing sa ibang tao. Hindi naman kasi ako mas kakupal ni Beyonce at ng pamilya niya na pagkatapos pabahayan ng milyonaryo ng mga ilang milyon, pinaaral pa, binigyan ng mga sasakyan, binigyan ng tricycle, binigyan ng motor, binigyan ng pangkabuhayan, manunuklaw pa. Ngayon, ang sarap pa ng tulog nila sa bahay na yan. Walang mga delikadesa. Kagaya mo, Mitch na Kagawa. At ano ang sabi mo? Wala may maglalakas ng loob may magbibigay sa iyo or magkaroon ka ng sponsor ng mga big time sponsor katulad kay Beyonce. Kaya dapat lang magpagsikapan mo, magkuskus ka lang ng mga kubeta kasi wala sponsor magbibigay sa iyo or magpapalipad sa iyo, baka daan hunto ni umaywa. Alam mo kasi, Mitch na Kagawa, kung hindi ka ba naman tanga, ikaw nung nag-abroad ka, hindi ka ba nagkuskus ng kubeta? Sige nga. Di bale na magkuskus kami dito ng kubeta or di bale na magkuskus ako ng kubeta dito, at least pinaghirapan ko at marangal na trabaho yan. Di bale na magkuskus ako dito ng kubeta, natuyo yung uulamin ko araw-araw, at least galing yan sa pinaghirapan ko at yan lang yung sapat para sa pangangailangan ko. Hindi ako katulad ni Beyonce na napapasarap ngayong tulog sa bahay, the aircon, milyon yung bahay, nagkaroon sila ng marayang buhay. Ngayon, pinapamukha mo na maraming pera si Beyonce. Naku, Mitch na Kagawa, kahit ikumot mo pa yan kay Beyonce mo yung pera, hindi ako maiinggit dyan. Lalo na't alam naman naming lahat na hindi naman nanggaling yan sa pinaghirapan niya. Kahit ilibing mo pa yan sa pera si Beyonce, hindi namin nauukayin yan para lang makuha kung anong meron siya. Mas masarap mabuhay sa mundong ibabaw na ito na kung anong meron ka, galing sa pinaghirapan mo. Hindi galing sa ibang tao na pang-fronty lang yung puhunan mo para lang magkaroon ka ng ganyan. Ganyan ka ka-supportive sa mga tao na malalaki pa ang katawan, malalakas pa ang katawan, pero umaasa sa ibang tao para sa pangangailangan? Alam ko, darating din ng time, mauuntog ka din sa sarili mo. Hindi imposible yan. Mitch na Kagawa, ang dami mong kalaban, ang dami mong kaaway dahil sa kagagahan mo. Tapos dito halos mo itambak sa akin yung mga screenshot mo na ang daming palipad ni Beyonce. Wala akong pake. Di bale na konti lang yung pera ko. At least, buo ang konsensya ko at ang dignidad ko nang dahil sa pinagpaguran at pinaghirapan ko. At minamaliit mo ang pagkuskus namin ng kubeta dito? Bakit ikaw, nung nag-abroad ka, hindi ka ba nagkuskus ng kubeta? Panigurado nga, nag-extra ka pa sa iba para lang magkapera ka. Hindi ka naman makarating sa ganyang buhay kung anong meron ka para manliit ka ng kapwa mo. Grabe. Mga defensor ni Beyonce, no? Hindi sila magkalayo. Yung alam mo yung ganun na mga mapagmataas. Tapos ganyan na lang nila tingnan kaliit yung mga taong nasa ibaba sa kanila. Walang masama ang pagkuskus ng kubeta dito. Ang masama dyan, ang lakas pa ng katawan mo, may kakayahan ka pa magtrabaho para kumita sa gusto mong pangangailangan, pero yung nakatunganga ka, tumaasa ka sa palipad ng ibang tao, sa bandang huli, isusumbat sa'yo. Mabilis namnamin at mas maganda namnamin kung anong meron ka kapag galing sa pinaghirapan mo. Oo, ang daming palipad ngayon. Ang pera na uubos pero ang dignidad mo sa taong nakakilala sa'yo. Paano ka? Ngayon, Mitch na Kagawa, kapit sa filter, alam ko na marami ka din kaaway dyan, marami ka nang nakasugapa dyan. Pero ang inaano mo dyan, ipapahanting sa NPA, ngayon, porque to FW, papadeport mo na. I-message mo ko privately, bigay ko sa'yo yung address namin dito. Huwag ka na magpakahirap kasi yung amo naming lalaki dito, retired police officer. Anytime, pwede niya akong ipalampot dito or pwede niya akong pauwiin kung yan yung gusto mo. Pero siguraduhin mo lang na kapag ako ma-deport,
maubos mo kung ano yung nilagay mo sa plato mo. Hindi lahat ng tao na akala mo kinakaya-kaya mo at kakayanin mo, makaya-kaya mo. Hindi naman siguro ginto pa yung kinakain mo para katakutan ka. At wala naman akong dapat ikatakot. Dahil wala naman akong ginagawang mali sa inyo. Yan ang masirap sa inyo eh. Pasimuno kayo kapag binalikan kayo. Kayo pa ang mas apektado. Putang ina nyo!